Madalas itanong sa pagpapalit ng apelyido ng isang illegitimate na anak. Maaari bang baguhin ang apelyido ng isang illegitimate child na nakarehistro na sa civil registry? Oo, posibleng palitan ang apelyido ng isang anak sa labas mula sa ina patungo sa ama at kabaliktaran na nakarehistro na sa civil registry. Sa FQ na ito, ilalarawan ko ang mga pamamaraan para sa paggawa nito. Maaari bang may rehistro ang isang batang ipinanganak noong Marso 11, 2004 o pagkatapos nito, sa ilalim ng apelyido ng ina at kinikilala ng ama? Oh. Ano ang pamamaraan? Kung ang bata ay 6 taong gulang pababa, ang ina ay kailangang magsagawa ng affidavit to use the surname of the father sa 4 na kopya. Mahalagang tandaan na kung ang bata ay nasa pagitan ng 7 hanggang 17 taong gulang, dapat nilang isagawa ang affidavit kasama ang pagpapatunay ng ina. Kapag ang bata ay umabot sa 18 taong gulang, maaari nilang isagawa ang affidavit ng walang pagpapatunay ng ina. Ang affidavit ay dapat isumite sa Office of the Civil Registrar sa lungsod o munisipyo kung saan ipinanganak ang bata. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang orihinal na apelyido ng bata, tulad ng nakasaad sa sertipiko ng kapanganakan, ay hindi babaguhin o itatama. Gayunpaman, sa seksyon ng annotation remarks ng Certificate of Live Birth, ang sumusunod na pahayag ay mapapansin. Ang bata ay dapat kilala bilang buong pangalan ng bata sa ilalim ng OR 9,255. Dahil dito, isasama na sa buong pangalan ng bata ang apelyido ng ama, at magagamit na nila ang apelyido ng ama sa pagsulong. Posible bang irehistro ng ina ang bata sa ilalim ng kanyang apelyido, kahit na ang bata ay nakarehistro na sa ilalim ng apelyido ng ama? O aplikado ito sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, para sa mga batang ipinanganak sa pagitan ng Agosto 3, 1988 ang pagpapatupad ng Family Code, at Marso 11, 2004, ang pagpapatupad ng RA 9,255 na nagpapahintulot sa mga iligal na bata na gamitin ang apelyido ng ama na nakarehistro na sa ilalim ng apelyido ng ama. Ikalawa, para sa mga batang ipinanganak noong o pagkatapos ng Marso 11, 2004 na hindi nagsagawa ng affidavit para gamitin ang apelyido ng ama. Ikatlo, kapag ang pagpapalit ng apelyido ng bata ay itinuturing na para sa kanilang interes. Ano ang pamamaraan? Upang magpatuloy sa pagpapalit ng pangalan, kakailanganin mong maghain ng petisyon sa Regional Trial Court. Hihilingin ng petisyon na ito ang pagkansela ng Certificate of Live Birth ng bata. B. Kung aprubahan ng korte ang iyong petisyon, ang Civil Registrar, kung saan nakarehistro ang sertipiko ng bata, ay ididirekta na kanselahin ang umiiral na sertipiko na nagtataglay ng apelyido ng ama. Kasunod nito, bibigyan ng bagong sertipiko at ang apelyido ng bata ay kaparehas na sa ina. Bilang isang kinikilalang illegitimate child na ipinanganak noong 1970, kasalukuyang gumagamit ng apelyido ng iyong ina tulad ng nakasaad sa iyong Certificate of Live Birth, pinapayagan ka bang gamitin ang apelyido ng iyong ama? Hindi, batay sa naaangkop na batas sa iyong kaso, na Family Code. Ang mga illegitimate na bata na ipinanganak noong 1970 ay inaatasan na gamitin ang apelyido ng ina. Ayon sa Article 176 ng Family Code, ang apelyido ng ina ay gagamitin ng mga illegitimate na anak. Nilinaw ng korte na hindi alintana kung ang bata ay kinikilala ng ama o kung may pahintulot mula sa ama na gamitin ang kanyang apelyido. Ang bata ay kinakailangan pa rin gamitin ang apelyido ng ina ayon sa Article 176 ng Family Code. Mayroon akong anak na pinanganak noong 2015. Noong nirehistro ko ang kanyang kapanganakan, gamit niya ang aking apelyido. Gayunpaman, kamakailan ay ipinahayag ng ama ang kanyang pagnanais na kilalanin ang aming anak at nais niyang gamitin ang kanyang apelyido. Anong mga hakbang ang dapat kong gawin sa sitwasyong ito? Una, dapat mong hilingin sa ama na magsagawa ng isang dokumento ng pagkilala, alinman sa isang hiwalay na pampublikong dokumento o isang pribadong instrumentong sulat kamay. Kasabay nito, ang bata, na nasa pagitan ng 7 hanggang 17 taong gulang, ay dapat magsagawa ng affidavit para gamitin ang apelyido ng ama kasama ng iyong pagpapatunay. Papayagan nito ang bata na gamitin ang apelyido ng ama. Ang dokumento ng pagkilala, kasama ang affidavit, ay dapat na isumite sa opisina ng Civil Registrar sa lungsod o munisipalidad kung saan ipinanganak ang iyong anak para sa pagpaparehistro. Kasunod ng pagkumpleto ng mga hakbang na ito, magagamit ng bata ang apelyido ng ama. Bilang isang 21 taong gulang na illegitimate na anak, na kasalukuyang gumagamit ng apelyido ng aking ina, interesado akong gamitin ang apelyido ng aking ama. Pwede ba? Retroactive ba ang aplikasyon ng OR 9,255? Hindi, ang aplikasyon ng Republic Act 9,255 ay hindi retroactive.
Ayon sa Rule 1 ng Implementing Rules and Regulations ng ORA 9,255, ang batas ay pwede sa lahat ng illegitimate na anak na ipinanganak sa panahon ng bisa nito, partikular ang mga batang ipinanganak mula Marso 11, 2004 pataas. Sa iyong kaso, ang naugnay na probisyon ay Seksyon 176 ng Family Code, na nagsasaad na dapat gamitin ng mga anak sa labas ang apelyido ng ina. Nakakita ko ng impormasyon na nagsasaad na ang Civil Registrar ay may otoridad na ngayon na itama ang mga pagkakamali sa mga sertipiko ng kapanganakan nang hindi nangangailangan ng interbensyon ng korte. Kung isa sa alang-alang ito, maaari ko bang personal na bisitahin ang Municipal Civil Registrar at humiling ng pagbabago sa apelyido ng aking anak sa apelyido ng kanyang ama? Bagamat hindi kami kasal, kinilala niya ang aming anak. Hindi. Ang mga typographical error, gaya ng tinukoy ng Seksyon 2.3 ng OA 10.172 na nagsususog sa ARA 9,048, ay limitado sa hindi nakakapinsala at hindi nakapipinsalang mga pagkakamali na ginawa sa panahon ng gawaing klerikal, tulad ng mga maling spelling ng mga pangalan o lugar ng kapanganakan. Ang mga error na ito ay nakikita at maaari lamang itama sa pamamagitan ng pagtukoy sa iba pang umiiral na mga tala. Mahalagang tandaan na walang pagwawasto ang dapat magsasangkot ng mga pagbabago sa nasyonalidad, edad, o katayuan. Sa makatuwid, ang pagpapalit ng apelyido sa pamamagitan ng mga probisyon ng OA 9,048 ay hindi posible. Gayunpaman, kung hindi pa nakarehistro ang bata, maaaring mayroong alternatibong opsyon. Sa ilalim ng RA 9,255, maaari mong mairehistro ang bata gamit ang apelyido ng ama kung ang isang affidavit to use the apelyido ng ama ay naisakatuparan, kasama ang pagkilala. Kung muling mag-asawa ang ina, maaari bang kunin ng illegitimate child ang apelyido ng bagong asawa ng ina? Kung gayon, paano? Hindi, ang illegitimate child ay hindi maaaring otomatikong kunin ang apelyido ng bagong asawa ng ina dahil lamang sa kanilang kasal. Upang magamit ng bata ang apelyido ng bagong asawa, dapat maganap ang isang formal na proseso ng pag-aampon. Sa pamamagitan ng pag-aampon, ang katayuan ng bata ay itataas sa pagiging isang lehitimong bata. Bilang resulta ng pag-aampon, maaari nang ipalagay ng bata ang apelyido ng adopter. Maaari bang palitan ng ina ang apelyido ng isang illegitimate child na kinilala ng ama at ginagamit ang kanyang apelyido, ngunit ang bata ay ipinanganak pagkatapos ng Marso 11, 2004? Posibleng palitan ang apelyido ng isang illegitimate child na kinilala ng ama at ginagamit ang kanyang apelyido, kahit na ipinanganak ang bata pagkatapos ng Marso 11, 2004. Magagawa ito sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte para sa pagpapalit ng apelyido. Ayon sa isang desisyong ng Korte Suprema na ang pagpili ng apelyido ay hindi ibinibigay sa ina o ama kundi sa illegitimate child. Ibinalik ng korte ang kaso sa Regional Trial Court kung saan ito isinampa at inutusan ang korte na tukuyin ang apelyido na pipiliin ng mga batang sangkot sa kaso. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagpapalit ng apelyido ng isang bata mula sa ama patungo sa ina ay hindi isang simpleng proseso. Ito ay depende sa mga partikular na pangyayari ng kaso. Kakailanganin mong patunayan sa korte na ang pagpapalit ng apelyido ng bata ay para sa kanilang pinakamahusay na interes. Isa sa alang-alang ng korte ang salik na ito kapag nagpapasya kung aprobado ang petisyon o hindi. Sa mga nakaraang desisyon, binigyang diin ng Korte Suprema na ang pinakamahusay na interes ng bata ang pangunahing konsiderasyon pagdating sa mga usapin ng apelyido ng mga bata. Pinayagan ng korte maging ang mga lehitimong bata na ipagpatuloy ang paggamit ng apelyido ng kanilang ina kung ito ay nagsisilbi sa kanilang pinakamahusay na interes. Pinahintulutan din ng korte ang paggamit ng apelyido na iba sa mga apelyido ng mga magulang ng bata, basta ito ay para sa ikabubuti ng bata. Ang JCM Law Office ay maaaring magbigay sa iyo ng legal na patnubay. Matutulungan ka namin sa pag-unawa sa iyong mga karapatan at pagtugon sa anumang issue na maaari mong makaharap. Ang aming libreng online na legal na konsultasyon ay tuwing Biyernes mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Babala, ang impormasyong ibinigay ay inilaan para sa pangkalahatang mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi dapat ituring bilang legal na payo. Hindi ito kapalit ng profesional na legal na tagapayo. Walang relasyon ng abogado-kliyente ang nabuo sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyong ito. Kung kailangan mo ng legal na payo, mangyaring magpadala ng mensahe sa amin para sa gabay batay sa iyong mga partikular na sitwasyon.